Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Kitabut Tauhid. Yung nasado na tayo, chapter 44. Kasi maikli lang yung mga chapter na ito, yung magsunod-sunod na ito. Yung inshallah, babu qawli ma sya Allahu wa syi'ta. Ang kabanata tungkol sa pagsasabi ng Masya Allah wa syi'ta. Yung Masya Allah dito na sinasabi, sa konteksto ng original nito na kahulugan. Ano mang naisin ni Allah. Kasi di ba yung una nating natalakay, laula ka, o laulallah, kundi lamang dahil kay Allah. Summa anta, ganun dapat sabihin. Pero hindi mo sasabihin, laulallah wa anta. Kundi lang dahil kay Allah, kundi lang dahil kay Allah at sa iyo. Yun, mali yun sasabihin. So, pwede rin kasing masasabi ng tao, Masya Allah, ano mang nanaisin ni Allah. Wa syi'ta, at ano mang naisin mo. Yung Masya Allah na nasabi natin kapag natutuwa tayo sa anumang bagay, ito yung literal niyang kahulugan. Pero yung sinasabi dito ng pagsasabi ng Masya Allah, ay hindi yun. Iba. Kumbaga, ito, declaration ito. Ng, kumbaga na, kung ano mang naisin ni Allah at naisin mo. Na, di ba, mula doon sa mga nauna nating mga natalakay, alam natin na mali agad dito. Alam natin agad na mali ito. Kasi dapat, hindi nagpapantay si Allah at ang kanyang mga nilikha. Kasi kung sasabihin ng tao, kundi lamang dahil kay Allah at sa iyo, edi pantay sila. Edi mas dapat mong sabihin, kundi lamang dahil kay Allah at pagkatapos ay sa iyo, sa tulong mo, ganon. So ngayon naman, Masya Allah, anumang naisin at naisin mo, hindi pwede. Pero kung sasabihin mo, anumang naisin ni Allah, at pagkatapos naisin mo, yun pwede, inshallah. So yung kinalaman ng chapter na ito sa Kitabut Tauhid, hiya an nagtashrik bain Allahi wa bain khalqihi fil mashi'ah min asyirk al-asghar al-munafi li kamalit tauhid. Ang tashrik, yun nga, anumang uri ng pagtatambal kay Allah sa pagitan ni Allah at ng kanyang mga nilikha sa pagnanais na mangyari ang anumang bagay, ito'y syirkun asgar. Syirkun asgar lang din ito, alhamdulillah. Hindi siya syirkun akbar. Ibig sabihin, hindi nagiging kafir ang gumagawa nito, hindi nagiging musyrik. Katulad lamang din ito ng halfu bigayrillah, panunumpa sa ngalan ng iba paliban kay Allah. Yun nga yung, kundi lamang dahil kay Allah, dahil sa'yo, paniniwala sa mga pamahiin. Pero syempre, hindi porke asgar ay babaliwalain na natin. O isipin natin pwedeng gawin. So ito ay shirk pa rin na nakakasira, nakakabawas sa pagiging kumpleto ng tauhid. So merong hadith iniulat mula kay Katila, anna Yahudiyan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqala innakum tushrikuna taquluna ma syaa Allahu wa syi'ta. Na meron daw Hudyo na pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, tunay na kayo ay nagtatambal kay Allah sa pamagitan ng pagsasabi ninyo na anumang naisin ni Allah at naisin mo. Wa taquluna wal Ka'bah. Fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam, at sinasabi daw ninyo na kumbaga wal Ka'bah, nanunumpa sila sa ngalan ng Ka'bah, di ba? Shirk din. Shirkun asgar din. Kaya dahil dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ida aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbul Ka'bah. Kung meron mang sino man sa inyo nagdanais na manumpa at gusto niya mabanggit pa rin ng Ka'bah, ang sasabihin niya wa rabbil Ka'bah. Sumpa sa Panginoon ng Ka'bah. Kaya Allah pa rin manunumpa. Kahit nabanggit niya yung Ka'bah. Pero yung wal Ka'bah, nanunumpa siya sa Ka'bah, wala talagang ganon. Wa an yaqulu, at ang sabihin ninyo, Masya Allahu thumma syi'ta. Anumang naisin ni Allah at anumang naisin mo, mali yun. Ang dapat na sasabihin, anumang naisin ni Allah at pagkatapos ay anuman ang nanaisin mo. Kasi nga, di ba yung aya, wa ma tasyauna illa ay yasha Allah. Wala kayong anumang ninanais, liban na lamang na naisin muna ni Allah. Ang ibig sabihin dito, yung masyi'a doon sa qadar.
Wala tayong anumang maiisip, wala tayong anumang mararamdaman o magagawa o masasabi liban na ng ano yung haligi ng qadar, malaman muna ito ni Allah. At ang nalaman ito ni Allah, magkakaroon ng irada o mashi'a ni Allah. Kung ano yung magugustuhan ni Allah na mangyari sa mga nakita niya, nalaman niya, isusulat ito sa Allahul Mahfud. At kapag naisulat na, pati mga resulta. So nakita niyang gagawin natin ito, gugustuhin ba niya mangyari o hindi? O gugustuhin ba niya yung resulta nito o hindi? Lahat ng yun ay isusulat sa Allahul Mahfud at ngayon nilikha tayo ni Allah para isakatuparan na lang kung ano ang kanyang mga nalaman, nagustuhan at itinala sa Allahul Mahfud. Alhamdulillah. Kasi nga na yung Hudyo nga sinabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsishirk kasi sinasabi nila itong mga bagay na ito na nanunumpa sila sa Kaaba o posibleng ano din wala kasi walang haraka hindi natin alam kung yung Hudyo ba yung nagsabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero balikan ko itong hadith na ito inshallah. Basta ang mahalaga dito itong bahagi ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto niyo manumpa, sabihin niyo nanunumpa ako sa Panginoon ng Kaaba, kay Allah. Hindi mo sasabihin wal Kaaba. At gayon din kung gusto niyo sabihin Masya Allah wa syi'ta, anumang naisin ni Allah at anumang naisin mo hindi pwede, pero dapat mong sabihin Masya Allahu thumma syi'ta, anumang naisin ni Allah at naisin mo, yun ang tama. Walahu aidan an Ibn Abbas anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. So meron daw lalaki na nagpunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi nito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allahu wa syi'ta, anumang naisin ni Allah at naisin mo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa tao, Aja'altani lillahi niddan, ginagawa mo ba akong karibal ni Allah? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dun sa lalaki. Kasi sabi niya, Masya Allahu wa syi'ta, anumang naisin ni Allah at naisin mo. Kaya pinagalitan siya, o sinabihan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagawa mo ba akong karibal ni Allah? So hindi nga pwede. Bal Masya Allahu wahda. Bagkus ang dapat mong sabihin, Masya Allahu wahda. Kung ano ang naisin ni Allah ng nag-iisa at walang katambal. So kung may sasabihin man tayo, mas mainam, ano man ang naisin ni Allah? Kumbaga, ano man ang naisin ni Allah? Kahit hindi na natin banggitin pa yung tao. At hindi na natin banggitin yung tao. Actually, ang Masya Allah at Insya Allah ay magkasing kahulugan halos. Diba? Masya Allah, ano mang naisin ni Allah. Insya Allah, kung may kondisyon, kung nanaisin ni Allah. Na, halos pareho lang na kahulugan. Kaya halimbawa, mag-uusap tayo, di ba? Alis ba tayo bukas? Sabihin mo, Insya Allah. Nagkakaintindihan tayo. Nagkakaintindihan tayo, di ba? Kung gugustuhin ni Allah, alis tayo bukas. Na yung tao, kaya niya rin sinabi, Insya Allah, gusto niya rin talaga lumakad, Insya Allah, na, o yung sinungaling, minsan yung sinungaling, mahilig yung mag-Insya Allah eh. Boss, may sweldo na ba? Insya Allah. Pero wala pala siya plano magpasweldo. Papasweldo siya after 3 months. Kaya sa Saudi, may tawag dun ATM. Kumusta yung sweldo nyo dun sa kumpanya nyo? Kasi sa amin, okay naman pasweldo rito. Buwan-buwan naman nakakapagpasweldo. Kaya sweldo nyo, paano? Sabi mo, di ba? Buwan-buwan nagpapasweldo naman sa amin, binibigay cash, tapos yun nga, papadala na namin sa Pilipinas. Ganun kasi dati. Hindi pa uso nun yung di ba? Yung STC Pay, naabutan mo yun, Ahmad. STC Pay, naabutan mo na. Parang GCash, di ba? Dati, nung nag-Saudi ako, 2005, wala pa. Punta talaga ang batha, pila kang mahaba. Tapos yung kahero, Indiano. Minsan, pa ako dun nagka-problema pa yung pinadala ko Nulit-ulit ko pa. Buti nilang binasa ko yung resibo. Iba yung pinagpadalhan.
Hindi ko na lang inisip na baka ini-scam ako nito, baka nagkamali lang talaga. Naayos naman nila agad, so siguro nagkamali lang talaga. Nagkamali lang talaga ng padala. Sabihin ng tao, di ba? Sa amin, okay naman yung sweldo, binibigay cash. Kayo, kumusta yung sweldo nyo? Sa amin, ATM. After 3 months. After 3 months yung sweldo nila. Maraming ganun sa Saudi. Pero sa inyo, okay naman, Ahmad. Bon-bon naman. Maraming, lalo na sa construction. Construction ang madalas ganyan kasi nangyayari. Yung mga engineer, tsaka yung mga sa lahat sa management, inuutang nila yung pasweldo ng mga tao. Tapos doon sa mga lugar nila sa Egypt o kung saan man, yun, pinampapatayo nila ng mga palasyo nila, mga bahay nila. Buong pera, ibibigay yun ng nung kumpanya, pampasweldo. May corruption lang talaga. May corruption na nangyayari. Kaya nagiging ganun, nadidelay mga sweldo nila. At dito mo rin talaga makikita kung sino madiskarte sa pera. Yung mga Pilipino, malalaking sweldo usually sa construction Dati hindi ko na alam magkano sweldo ngayon Pero mga bandang ganun, mga 2005, ang sweldo ng mga Pilipino noon nasa mga 1,500 reals. Sila matataas ang sweldo. Tapos yung mga Nepali, mga bagong lang, mga 300 reals, bilhin mo 300 reals, sweldo nila. 10 real araw-araw. Magkano yung 10 real? Mga 100 pesos. 120 pesos araw-araw. Sweldo ng Nepali. Ngayon kapag gano'n, naiipit yung sweldo nila, mangyayari pa. Yung Pilipino pa yung nangungutang sa sa Nepali. Kasi Pilipino magastos. Magastos yung Pilipino Pag sa Saudi, bili yun palagi. Pag may bagong labas na cellphone, bibili yun, bagong cellphone. Tapos mambababae pa yun. Padala niya palagi ng load yung syota niyang katulong doon sa kabilang bahay. Tapos kung ano pang pagkakagastosan. Nepali, ang pinunta no, trabaho lang talaga, walang pakialam yun. Inutangan pa siya ng Pilipino Nepali, magaling mag-sideline. Nepali, nagbabarbero, nagmamasahe. Kaya magaling. So yan, diba sasabihin ng tao, diba, inshallah, maintindihan niya. Pero kapag masya Allah, minsan hindi maintindihan ng tao. Kaya ito nabanggit ko ngayon. Kapag nag-usap tayo ng tinutukoy natin mangyari sa hinaharap, mas mainam sabihin yung inshallah. Kung masya Allah, diba, sabihin natin, diba, alis ba tayo bukas? Sabihin mo, masya Allah. Hindi maintindihan ng tao. Ano bang ibig mong sabihin? Excited ka na alis tayo bukas? Sigurado na? O hindi pa sigurado? Ano mang naisin ni Allah? Kaya dapat meron ka ring choice of words. Naintindihan yung pinagkaiba. Kasi pag mashallah, di ba sinasabi natin mashallah pag natutuwa tayo? Sa present. Di ba? Mashallah. Kung inshallah, hindi pa sigurado. So, kung although sa Arabic, yung mga Arabo siguro magkakaintindihan sila pag sinabi nilang, alis na ba tayo? Masya Allah. Ano mang naisin ni Allah. Pero sa atin dito, kung yung tinutukoy natin mangyayari sa hinaharap, edi inshallah yung gamitin natin. Inshallah. Sumunod. Mahiya katilatun wa mal ladhi yadullu alayhi hadal hadith. So yung si Katila daw yung nag-ulat ng hadith kanina. So siya daw ay anak ni Sayfi na isang sahabiya na naghijra patungo sa Madina. Na sa kanya nanggaling yung hadith. So dito mula sa hadith na ito, ito yung mga aral. Una, kubulul haq. Mimman ja'a bihi walau kana Yahudiyan. Okay, so ngayon malinaw na. Yung nagsabi pala na kayo ay nanunumpa sa Kaaba at kumbaga nagsasabi ng Masya Allah wa syi'ta, yung Hudyo. Sinabihan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So maaring nangyari kasi na merong mga sahaba nanunumpa nga sila sa ngalan ng Kaaba. At nagsasabi sila ng Masya Allah wa syi'ta.
pinuna ito ng Hudyo. Pero tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung puna ng Hudyo. Kaya sinabihan niya yung mga tao, yung mga sahaba, kung manunumpa kayo, sabihin niyo, warabbil Ka'bah. At kung may sasabihin man kayo, sabihin niyo, Masya Allah thumma syi'ta. So yun, alhamdulillah. Sabi dito, pagtanggap sa katotohanan, kahit pa ang katotohanan nito ay mula sa Hudyo. Kahit pa mula sa Hudyo. Pangalawa, tahrimu qawli Masya Allahu wa syi'ta wa annahu minasyirk. Pagbabawal sa pagsasabi ng Masya Allahu wa syi'ta. At ito nga'y kabilang sa shirk. Pangatlong aral, annal ladhi yanbaghi qawlu Masya Allahu thumma syi'ta. Ang dapat na sabihin, anumang naisin mo at anumang naisin ni Allah at pagkatapos ay ang naisin mo. Masya Allahu thumma syi'ta. Pero mas mainam, sabihin mo na lang Masya Allah. Annahi an halfi bil Ka'bati wa annahu minasyirk. So naaral ang pagbabawal sa panunumpa sa ngalan ng Kaaba at ito nga'y kabilang sa shirk. Wali ibn Majah anit Tufail akhi Aisha li ummiha, sinulat ibn Majah mula kay Tufail. So merong kapatid sa ina si Aisha. Akhi Aisha li ummiha. So yung nanay pala ni Aisha, meron pang ibang ibang napangasawa. Kumbaga yung si Tufail, iba yung tatay niya, hindi si Abu Bakar. Kumbaga, magkapatid sila sa ina ni Aisha. Ra'aytu ka'anni ataytu ala nafarin minal Yahudi qultu innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzair ibnullah qalu wa antum la antum antumul qaum laula annakum taquluna ma syaa Allahu wa syaa Muhammad. So napadaan daw siya sa mga Hudyo. Napadaan daw siya sa mga Hudyo. Kumaga, napadalaw sa kanila. At sabi ni Tufail doon sa mga Hudyo, kayo sana yung umma ng mga propeta. Kung hindi lamang ninyo sinasabi na si Uzair ay anak ni Allah. Kasi siguro yung sekta ng mga Hudyo na nandun sa Madina, yung ilan sa kanila naniniwala na si Uzair ay anak ni Allah. Si Uzair, si Ezra, yung nando sa lumang tipan. Na hindi naman siya propeta, taga-sulat lang siya ng kasulatan. So tinuturing siya na anak ni Allah ng ilan sa mga sekta ng mga Hudyo. Pero gumanti yung mga Hudyo, sabi nila, kayo sana yung umma ng mga propeta, o kayo ang pinakamainam na umma, kayong pinakamainam na umma, kundi lamang ninyo sinasabi anumang naisin ni Allah at naisin ni Muhammad. Na yun nga, may punto rin naman yung mga Hudyo. Thumma marartu binafarin minan Nasara, fakultu innakum la antumul qauma laula annakum taquluna al-Masih ibnullah. Kaya sana ang nasa tama na umma, kundi lamang ninyo sinasabi na si Jesus ay anak ni Allah. Pero gumanti sila, sinabi rin nila, kaya sana ang pinakamainam na umma, innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Masya Allahu wa syaa Muhammad. Kaya sana ang umma, pinakamainam na umma, kundi lamang ninyo sinasabi, katulad din ng sinabi ng mga Hudyo, kundi kung ano man ang naisin ni Allah at ni Muhammad. So pareho silang pinupuna ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. Falamma asbahtu akhbartu biha man ukhbirtu. So kinaumagahan ay ipinabatid niya yung kung ano man yung sinabi sa kanya ng mga Hudyo at ng mga Kristiyano. So pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumatay ito Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu. At pumunta ako kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinuwento ko sa kanya ito. Qala hal akhbarta biha ahadan? Qultu na'am. Meron ka bang ibang pinagsabihan nito? Sabi niya, oo. Qala, sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahamidallaha wa atna alayhi. So si Tufail pala nagsabi. So pagkatapos ito, pinuri daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah at nagluwalhati sa kanya, kumbaga nagpasalamat sa kanya. Pagkatapos niya nagsabi, amma ba'ad, parang nagkutba siya dito. Ibig sabihin formal yung kanyang sinasabi. Fa inna Tufailan ra'a ru'yan
ukhbira biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatun kana yamnauni kada wa kada an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allahu wa syaa Muhammadun walakin qulu ma syaa Allahu wahdahu. Sige nga, binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nga pinagbawal na nasasabihin ninyo ang ganito at ganyan. Bagkus ang dapat ninyong sabihin, anumang naisin ni Allah nang nag-iisa at walang katambal. Kasi sinasabi nila, di ba? Masya Allahu wa syaa Muhammad, anumang naisin ni Allah at naisin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagbawal na niya ito. Bagkus ang sasabihin nila ay anumang naisin ni Allah nang nag-iisa at walang katambal. Iniulat ito ni Imam An-Nasai. Alhamdulillah. So ito yung hadith na ito. So dito nababanggit yung karagdagan na lang ng mga paliwanag dito sa hadith. So sino daw si Tufail? Wa ma ra'yuka fi ru'yahu hada mal ladhi yustafadu minha wa ma ma'na qawlihi innakum la antumul qawm. So dito dagdag na paliwanag. Si Tufail, siya daw ay kapatid ni Aisha na kumbaga na mu'minin. Wa hadhihi ru'ya haqqun haytu aqarraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amila bimuqtadaha fanahahum an yaqulu ma syaa Allahu wa syaa Muhammadun. Okay, so yung nakita pala ni Tufail panaginip. So nanaginip pala siya. Nanapadaan siya sa mga Hudyo at sa mga Kristiyano at sinabi ng mga Hudyo at mga Kristiyano, kaya sana ang pinakamainam kundi lamang ninyo sinasabi na anumang naisin ni Allah at naisin ni Muhammad. Kaya ngayon nga, so itong napanaginipan niya ay totoo, kumbaga, at pinagtibay ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, totoo na napanaginipan niya ito at ang mensahe ng panaginip na yun ay katotohanan. Yun ang ibig sabihin dito. Kaya, inutos nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang sasabihin lamang nila ay Masya Allah at hindi nila sasabihin yung Masya Allahu wa syaa Muhammad. Wa istafadu min hadal hadith at kabilang sa mga aral sa hadith na ito, anna ru'ya tus-salihah min aqsamil wahi. Ang mabuting panaginip daw ay kabilang sa mga wahi. Kaya syempre ito ay tatanggapin natin lalo na nung panahon lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sa panahon natin ngayon. Kasi sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam buhay pa siya. Kung may napanaginipan ng mga sahaba at pagtitibayin nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magiging wahi na rin yun. Kumbaga ibig sabihin, sa pamagitan nun nakarating sa kanya ang kaalaman at ipinatupad niya ito. Katulad doon sa Adan. Naalala niyo, di ba? Na may sahaba na naginip na ganito yung Adan. So yun ay katulad din nito. Katulad din nito. Wa annaha qad takunu sababan li syar'i ba'dal ahkam. Na yung mabuting panaginip ng mga sahaba na pinagtibay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay maaaring magiging dahilan na may patutupad ang ilan sa mga batas. Alhamdulillah. So dito, ang ibig sabihin daw ng qawlu an innakum la antumul qawm. Tunay na kayo sana ang ummah o ang nasyon. Ang ibig sabihin ay innakum antumul kamiluna laula annakum tusyrikun. Kaya sana ang pinaka-kompleto, pinaka-perpektong ummah o nasyon ng mga tao kundi lamang kayo nagtatambal kay Allah. At yung ngay nafar na tinutukoy doon sa hadith, grupo ng mga tao. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.